Thank you, Secretary Anton Lagdameo. The other cabinet members here, please take your seat. The other cabinet members here present, Philippine Charity Sweepstakes Office Chairman Felix Reyes, Philippine Charity Sweepstakes GM Mel Robles, Misamis Oriental Governor Peter Unabia, Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy, the governors of Bukidnon are also here, and Misamis Occidental are here. Today we just finished our discussions with the RDC 10th Region 10, kaya't nandito ang ating mga iba't ibang gobernador. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong adlaw sa inyong tanan. Maraming salamat sa lahat ng mga mamamayan ng Cagayan de Oro sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin. Ikinagagalak kong makasama kayo ngayong araw para sa isang napakahalagang layunin, ang paghahatid sa inyo kasama na ang mga kababayan natin sa Hilagang Mindanao at BARM ng mga tinatawag nating Patient Transport Vehicles o PTV. Bilang dating opisyal ng lokal na pamahalaan, alam ko naman kung gaano kahalaga ang magkakaroon ng sasakyan na magagamit tuwing may mga kababayan tayong kailangan madala sa paggamutan. Batid naman nating lahat na kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ang bawat segundo ay mahalaga. Kaya ang tunay na hamon dito ay kung paano tayo makarating kaagad sa ospital o kung anong health facility. Etong mga PTV na ito ay makakatulong sa ligtas at maayos na pagdadala sa ating mga kababayan na nangangailangan ng medikal na atensyon. Alam po ninyo, sinadya ang disenyo ng mga sasakyang ito upang makarating kahit sa makikitid na daan at malalayong lugar. Ito ay naging leksyon na natutunan namin sa Ilocos Norte dahil nangyari sa amin, meron nang nag-donate galing sa Amerika, yung nakikita natin sa sine, yung sa television, yung malalaki talaga na ambulance na kumpletong-kumpleto. Kahit dalawa pa, kung ang pasyente, pwede isakay. Meron kaming dalawang ganon. Number one, yun na nga, hindi makapasok sa maliliit na daan. Pangalawa, pag nasira, walang marunong mag-ayos. Pangalawa, walang piyesa. Kaya nung mag-order kami nitong mga sasakyan, sinabi ko, yun ang naging problema namin. Kailangan yung tinatawag na appropriate technology. Huwag na tayong kumuha ng pinakamalaki, pinakamaganda na ginagamit sa Amerika dahil malalapad ang kalsada sa Amerika. Kaya hindi babagay dito sa atin. Tapos yun na nga, ang hindi naman minsanan nito, kailangan tumakbo ito ng taon-taon. Kaya kailangan madaling ayusin ito kahit sa ang mekaniko, sa kasa man o hindi, at madaling makakuha ng pyesa. Kaya naisip namin, hindi pala praktikal ang mga ganyang klaseng PTV. Lalo na't nais natin na matulungan ang mga nangangailangan, lalo na yung mga nasa malalayo. Sila talaga ang nangangailangan nitong mga PTV na ito. Kaya nakakatiyak ako na maraming matutulungan nitong ating PTV at itong Medical Transport Vehicle Donation Program ng PCOSO. Ang programa na ito ay sagot sa pangangailangan ng ating komunidad, katuparan ng ating pangako na makapag-abot ng maagap at abot-kayang serbisyong pangkalusugan sa bawat Pilipino, nasan man sila. Ito po ay tugon ng pamahalaang handa, mabilis at inyong maaasahan. Mula noong Hunyo ng 2022, nakapagbigay na po tayo ng 570 PTV sa mga lokal na pamahalaan, maliban pa sa NCR. Noong nakaraang taon, nangako tayo na ang lahat ng lalawigan ng bansa ay makakatanggap ng PTV. Simula noon, 271 PTV ay naipamahagi natin. Bilang patunay sa pagtutupad ng pangakong ito, ngayong araw ay magkakaloob naman tayo ng 71 PTV, 85 para sa Northern Mindanao, 6 naman para sa BARM. Sa 91 na ito,
ay 68 na beneficiary ay first-timer. Yung 91 na ipamimigay natin na transport vehicle, ang makakatanggap, 68 sa mga nakakatanggap, ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, ng patient transport vehicle sa kanilang kasaysayan. Kaya first time na sila magkakaroon ng ganito. Layunin ng PCO na makapamahagi ng 985 PTVs upang matiyak na lahat ng munisipalidad sa bansa ay may sasakyan magagamit para sa pasyente. Ngayong taong na ito, inaasahan namin, at ako'y nakakasiguro, na makakakumpleto na tayo. Lahat ng ating munisipyo, ng kubuang, ng ating kabuang bansa ay mabibigyan na ilan ang LGU natin? 1,552. Ang naipamigay na natin, we have been able to give this year lang ito, 567 na ipamigay na natin this year. Ang ibibigay ay 900, and ang ibibigay pa na tatapusin natin by the year 2025 ay 985 na dagdag. Lahat-lahat 1,552 ang ipapamigay natin. Ang LGU natin 1,492. Kaya't meron na ang mga LGU na pangalawa na ang tatanggapin nila itong taon na ito. Kapag nangyari ito, sa kaunang pagkakataon, masasabi natin 100% coverage na lahat ng munisipalidad sa loob lamang ng 3 taon. Ito'y para sa akin isang tagumpay na hindi pa nagagawa sa ating kasaysayan. Dahil ito ay talagang hihingi ako ng pauman ninyo at medyo ipagmamayabang ko ito dahil napakahalaga para sa akin yung healthcare. Dahil ito yung naging karanasan ko, kung minsan, nakakalimutan natin ang healthcare. Hindi natin masyadong iniintindi. Hindi siguro dahil dinevolve yung healthcare sa local government, hindi pa naman sanay ang mga local government na magpatakbo ng healthcare program, magpatakbo ng mga hospital system. Kaya medyo napabayaan. Kaya naman, kami sa national government, nakikita naman namin, naunawaan naman namin ito. Kaya naman, ginawa namin itong programang ito para at least para sa mga transport vehicles, hindi na ninyo kailangan mag-alala. Kung maalala ninyo, pag humihingi dati tayo sa PCSO, kasama din ako, governor din ako cry-cry ang tawag namin Cry-cry lang kami sa PCSO, pingi naman ng ambulansya, kulang kami sa ambulansya, hihingi. O kundi, malakas ka presidente, malakas ka sa DOH, malakas ka kung kanino, meron ka matatanggap. Ngayon, siguro, kung malakas ka sa presidente, baka mapabilis lang ng mga 5 days. Pero lahat makakatanggap, kahit sino. Kahit hindi natin, kahit sasabihin na hindi ko man nakausap, hindi naman nakilala, hindi kahit na, basta titiyakin natin, lahat ng LGU, all of the 1,493 LGUs of the Philippines will receive at least one of these transport vehicles. Dahil kapag kailangan ng Pilipino, nandito naman ang ating pamahalaan. Ang aking hiling lang po sa ating mga lokal na pamahalaan, mapangalagaan ninyo ang mga PTV na ito. Yung mga na-release na natin, yung mga nauna, maganda pa rin ang takbo. Basta't alagaan natin, matitibay ito Talagang research namin na mabuti kung alin yung pinakamaganda. At matitibay naman ito, kagaya na sabi ko, kahit na halos lahat ng mekaniko kaya nilang ayusin pag may nasiraan at madaling makahanap ng pyesa. Sa aking mga kababayan dito sa Hilagang Mindanao at sa BARM, alam ninyo kung paano nagkulang noon ang sistemang dapat sana ay naging sandigan ninyo sa mas maayos na buhay. Ngunit, ipinakita ninyo sa amin kung paano bumangon. Kailanman, hindi kayo sumukok. Ganyan din po ang pamahalaan sa inyo.
Hindi kami titigil sa pag-iisip ng ibang hakbangin upang magbigay ng serbisyong kinakailangan ninyo. Kaya sa mga doktor, nurse, driver, rescuer, tanod, volunteer, ito po ay para sa inyo. Kayo ang mga bagong Pilipino na may disiplina, may kahusayan at pagmamahal sa bayan. Isa lang po itong patunay sa ating dedikasyon sa pagbabago ng ating bansa para sa isang mas makatao, makatarungan at mas inklusibong bagong Pilipinas. Naway sa bawat paglakbay ng mga PTV na ito, makapag-abot tayo ng pag-asa at tulong, anumang oras, saang sulok man ng bansa. Yan ang ating pangako. Dagang salamat, mabuhay ang Cagayan de Oro, mabuhay ang bagong Pilipinas. Daghan kaayong salamat.